natin dahil kanilang pinoprotesta ang pagtatayo nitong Laiban Dam. Father, good morning. Live tayo sa Radyo Veritas with Angel Plazo and Father Benny. Good morning, Father Benny at Father. Maulan po ngayon dito sa Tanay. Siguro ay maulan din po yan. Dito po ay kinakatawan ko rin ng St. Sierra Madre Network. Ito ay isang coalition ng mga environmentalists kasama ang mga people's organization and government organization. Ito po narito po kami upang bigyan suporta ang munisipyo ng Tanay sa kanilang kampanya laban sa pagtatayo ng Laiban Dam. But Father, ito ba ay proyekto ng local government ng Tanay, yung Laiban Dam? Bakit hindi po pinoprotesta sa Maganistan? Ito ay hindi proyekto ng local government. Proyekto ito ng national government. At ang munisipyo ng Tanay ay lumalaban sa pagtatayo nito. Kaya nandito kami upang bigyan suporta ang pamahalang bayan at upang iparating din sa mga tao yung magiging masamang epekto nito hindi lamang sa kabuhayan ng mga katutubo kundi maging sa kampanya natin laban sa global warming. Paano nyo po nasabi na makakapekto ito? In fact, magiging source ito ng patubig sa buong lalawigan ng lugar. Una ay wawasak ito sa mayamang biodiversity ng kagubatan na ating pinagayaman. At ang kailangan natin dito ay sa halip na palubugin ang kagubatan na umaabot na tansya namin ay 28,000 hectares. Sa panahon ngayon na tayo ay naghahanda laban sa pagdating ng global warming, kailangan pa natin itong palawakin sa halip na ilubog ang mga kagubatang ito. At ayon sa pag-aaral ng United Nations, yung mga nabubulok na puno ay nakapag-contribute ito ng methane emission mula sa mga reservoir. Alam naman natin na ito ay isang dambuhalang dam. 113 meters ang taas nito at may lawak na 500 meters. At hindi maraming mga sakahan ang sisirain nito. At ang pinagkakangambahan namin yung relocation Ng mga residente. Una, sabi nila ay i-relocate nila yung mga residente nito sa San Isidro. Ang San Isidro po ay bahagi ito ng Marikina watershed. At this will contribute to further degradation of the Marikina watershed. Pangalawa, ang mga katutubo natin, ang lupa nila ay buhay. Hindi yan madali para sa kanila ang ilikas, di katulad natin. Kasi ang pananaw natin mula sa labas Father, project proposal pa lang ba ito o inuumpisahan ng itatas? Alam naman po natin na nagkakaroon na ng pag-uusap mula sa taas. Kaya nga pinangangambahan namin ay baka matapos ang isara na ang deal sa San Miguel. Tinatanong nga nila, ito naman daw ay ano naman daw ang option namin. Dahil sinasabi nga na because of the impending water crisis ay baka magkaroon ng kaguluhan because we know that water is a very important commodity. It is life. Father, dito po ngayon yung iba't ibang mga residente mula doon sa mga municipal, mula doon sa iba't ibang mga baryo na binanggit po ninyo. Ano po yung purpose ng pagtitipon natin ngayon kontra dito nga sa pagtatatag ng Laiban Dam na ito? Hinihintay namin yung mga tao na galing Santa Ines, San Andres, yung mga barangay na ilulubog. Nangangamba kami na baka mahirapan silang tumawid sa mga ilog dahil nga tuloy-tuloy ang buhos ng ulan. Sila mismo, maganda yung mapakinggan din natin yung kanilang saloobin dahil isa rin ito sa kanilang pinoprotesta. Ayaw nila. Ang mga residente na gusto lamang na magpabayad, ito yung mga residente doon na mga squatter na hindi talaga taga roon.
sila na native ng lugar na iyon ay malakas ang kanilang pagtutol. Lastly, Father, kung nakikinig po ang national government ngayon sa atin, most especially yung Malacanang, anong nais niyo iparating sa kanila? Nais ko pong iparating na sa ating development program, ipasok naman po natin yung ating mga katutubo, the preservation of our environment and the culture of the indigenous people. Pangalawa, bakit hindi nila buhayin to rehabilitate the Wawa Dam? Ang Wawa Dam ay mas malapit sa Manila compared to Laiban na 70 kilometers ang layo sa MWSS. Pangalawa, mas mura ang i-rehabilitate ang Wawa Dam kesa sa Laiban Dam. Third, hindi mo kailangang ilikas ang 10,000 individuals katulad ng gagawin sa Laiban Dam. May mga business groups na they gave their feasibility study to the MWSS since April 2007. Naghihintay lamang sila ng pagtawag ng MWSS para to give their study and to compare their feasibility study against the feasibility study of San Miguel in the use of Laiban. Okay, maraming salamat Angelican Father Benny, si Father Ian Miguel, ang staff director ng Diocese of Antipolo. Maraming salamat, Father, at mula po dito sa Santa Ildefonso Parish, Tanay Rizal, ako po si Brosas, sumayong katotohanan.